Naglandfall na ang Typhoon Tino o Kalmagi sa bahagi ng Silago, Southern Leyte. Taglay ang lakas na hangin na 150 km bawat oras at may pagbugso na umaabot sa 205 km bawat oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 30 km bawat oras. Bahagyang tinatahak ang kabuuang Visayas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Martes, November 4, 2025, narito na ang ating update sa Typhoon Tino. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa DOST Pag-asa, ganap ng naglandfall na nga ang Typhoon Tino o Bagyong Tino sa bayan ng Silago, Southern Leyte kaninang alas 12 ng hating gabi. Sa pinakahuling datos, alauna ng madaling araw, ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa paligid ng Mahaplag, Leyte. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 205 km per hour. Ang sentro ng pressure nito ay nasa 960 HPA. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour, habang ang lakas hanggang typhoon force wind na umaabot na 300 km mula sa sentro. At dahil dyan, nakapaloob pa rin ang tropical cyclone wind signal. Narito ang mga lugar: signal number 4 sa Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu kasama ang Camotes Island, Guimaras, Iloilo, Antique, Negros Island Region at mga kalapit probinsya na mayroong typhoon force winds na may bilis na 118 to 184 km per hour at mayroong severe threat to life and property. Habang signal number 3 naman sa Eastern Samar, Bohol, Negros Occidental, Capiz at bahagi ng Northern Mindanao na mayroong storm force wind na 89 to 117 km per hour na may posibilidad ng pinsala sa kabahayan at infrastruktura. Signal number 2 naman at 1 sa nakaangat sa bahagi ng Luzon, Mindoro, Palawan, Masbate, Quezon at Northern Mindanao. Habang tinatahak ni Tino ang kabuuang Visayas, inaasahang daraan ito sa Camotes Island at Northern Cebu bago tumawid patungong Iloilo, Capiz, Antique at lalabas ng Sulusi bukas ng umaga, November 5, patungo na ito sa Northern Palawan. At dahil dyan, narito ang ating heavy rainfall at hangin. Mula ngayong gabi hanggang bukas, asahan ang malalakas na hangin, matinding pag-uulan sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Biliran at Eastern Visayas. Moderate to heavy rain din sa Cebu, Bohol, Negros at Panay Island habang makakaranas ng mga pagbugso ng hangin sa Northern Mindanao. Mga kapatid, mag-ingat dahil may posibilidad ng flash flood, landslide at storm surge na maaring umabot sa 3 metro sa mga baybayin ng Masbate, Mindoro, Palawan, Western Visayas at Surigao. Mga kababayan, malinaw po na ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama ngayong buwan sa mga nakatira sa silangang bahagi ng Visayas. Kung naririnig ninyo ang humuhuni na hangin at kumakalabog ang yero, huwag agad mabahala. Yan po ang natural na sinyalis ng bagyong malapit sa sentro. Ang dapat gawin, manatili sa ligtas na lugar, iwasan ang paglabas at kung nasa mababang lugar po kayo, lumikas na kayo agad bago pa man tumaas ang tubig. Hindi ito pananakot kundi ito'y paghahanda. Mas mabuti ng maaga kaysa magsisi sa huli. Kung babalikan natin, halos 10 taon na ang nakalipas nang tumama ang Typhoon Yolanda o Bagyong Haiyan noong 2013 sa parehong rehiyon sa Leyte at Samar. Ngunit si Tino ay dumaraan halos pareho ang ruta, kaya't pinalalahanan ng mga lokal na opisyal ang mga residente na huwag baliwalayin ang mga signal na warnings. Ngunit kakaiba itong bagyong si Tino, ito ay mas mabilis ang galaw, kaya't mas maikli ang panahon ng hagupit, ngunit mas malakas ang bugso ng hangin nito. Kaya narito ang ating safety reminders. I-charge na ang inyong mga cellphone at power banks. I-secure ang bubong at bintana. Ilipat ang mga gamit sa mataas na bahagi ng bahay. Iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung may evacuation order, agad sumunod. Huwag nang maghintay ng rescue. At i-monitor lamang ang official update ng inyong local government unit o pag-asa. Iwasan ang mga peking balita tulad ng mga sa social media. Mga kababayan, habang patuloy na nananalasa ang Typhoon Tino o Kalmegi sa bansa, sa kasalukuyan
Mga kababayan, meron pang isang panibagong sama ng panahon na binabantayan ng DOST Pag-asa at ang mga international weather agencies sa Pacific Ocean. Hindi pa man tuluyang nakakatawid palabas ng bansa ang bagyong Tino o Typhoon Tino, nagbabadya na ring maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras ang isang aktibong low pressure area o LPA na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa mga modelo, posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa araw ng Sabado, November 8 at maaring kumilos papalapit sa Northern Luzon sa unang bahagi na susunod na linggo. Kapag tuluyang naging tropical depression ito, tatawagin naman natin itong local name na Bagyong Uwan, ang magiging ikalawang bagyo naman sa buwan ng Nobyembre. Ang susunod sa listahan ng mga opisyal na pangalan ng bagyo para sa taong 2025. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo, tila walang pahinga ang ating kalikasan sa mga nagdaang linggo. Hindi pa man natatapos ang hagupit ng bagyong Tino, may kasunod na namang binabantayan. Ngunit ito ay hindi dahilan para matakot, bagkus ito'y paalala na maging maagap sa paghahanda. Ang mga ganitong pangyayari, ang maganda rito ay maaga pa nating namomonitor ang low pressure area o kaya LPA. Kaya may sapat na oras ang ating mga kababayan sa Hilagang Luzon para maghanda. Batay sa mga paunang simulation ng Pag-asa, JMA o Japan Meteorological Agency at JTWC, Joint Typhoon Weather Center, kung mananatiling favorable ang kondisyon ng dagat, mataas ang tsansang maging isang tropical storm ito bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At sa ibang senaryo, kung papasok ito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, tatawagin na nga natin itong Bagyong Uwan. Maaari itong dalhin ang malalakas na ulan sa lugar ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region, pagsabit sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Kaya paalala, huwag munang magpakampante mga kababayan kahit malayo pa ito. Tandaan, ang maagang pagmonitor at tamang impormasyon ay sandata laban sa panganib. Kaya tuloy-tuloy na pagbabantay sa opisyal na weather bulletin at huwag basta maniwala sa mga kumakalat na haka-haka o online. Kaya mga kababayan, habang tinatapos natin ang paghaharap sa Bagyong Tino, sabay na rin natin ng pagmamasid at pag-iingat para sa posibleng susunod na bagyo na tatawagin naman Bagyong Uwan. Ang mga ganitong sunod-sunod na sistema ng panahon ay normal sa panahon ng Nobyembre, bahagi ng ating pagiging isang bansang tropikal, ngunit ito rin ay hamon para sa atin na maging handa, disiplinado at mapagmatsyag sa anumang panahon. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Mga kababayan, ito ay paalala na sa gitna ng unos, naroon ang Diyos upang magbigay ng lakas, pag-asa at proteksyon sa bawat nananalig sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanyang kapangyarihan, magdasal at umasa sa Kanyang pagliligtas, sapagkat ang Diyos ay tapat at tumutugon sa ating mga panalangin. Mga kababayan, yan po ang ating balita. Sa kabuuan, ang Typhoon Tino ay naglandfall na sa Silago, Southern Leyte at ngayon ay tumatahak sa Central Visayas. Taglay ang lakas na hangin na 150 kilometers bawat oras at may pagbugso na umaabot sa 205 kilometers bawat oras. Nakataas ang signal number 4 sa maraming lugar ng Visayas habang inaasahang lalabas ito sa West Philippine Sea bukas naman ng umaga. Asahan ang malalakas na pag-uulan at pagbaha, landslide at storm surge sa mga coastal areas ng Visayas. Sa kabila ng takot, ang dala ng balita, patuloy na maging alerto, mapagmatsyag sa bawat oras. Maghihanda po tayo at magtulungan sa mga oras na ito. Ang panahon ay maaaring magbago pero ang ating pagkakaisa ay mananatiling matatag. At yan po ang ating kumpletong ulat ngayong araw ng Martes, November 4, 2025. Dito lamang sa ating Pilipinas Weather Ngayon. Para lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-like, share, and subscribe ang aming channel. Malinaw na maasahang balita sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay dito sa ating channel. Patuloy po tayong mag-ingat at nakatutok
sa latest update ng panahon. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.